Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng ikatlong Intergovernmental Relations Body o IGRB Progress Report sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Hulyo 31. Sa naturang seremonya, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Progress Report mula kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman at Minister Mohaker Iqbal ng BARMM Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Matatandaan na naitatag ang IGRB sa pamamagitan ng Section 2, Article 6 ng Republic Act No. 11054 na kilala rin bilang Bangsamoro Organic Law o BOL. Narito ang kabuuang pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Today we are gathered here to celebrate what is a significant milestone in our collective journey towards the success of Bangsamoro region. This ceremonial turnover of the Third National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body or IGRB Progress Report is a testament to our fruitful partnership and enduring commitment to peace and development. The operationalization of all 7 IGRB mechanisms is pivotal to the smooth implementation of the provisions and principles laid down in the Bangsamoro Organic Law. With the said bodies established, we now possess the necessary platforms to ensure greater collaboration, coordination, and cooperation between the national government and the Bangsamoro government in pursuing our shared goals and endeavors for our people. Through these mechanisms, we have witnessed significant achievements. First, the qualification and commissioning of former MILF and MNLF members into the Philippine National Police. Second, the inclusion of the proclamations granting amnesties to former members of the MILF and the MNLF, which was issued last November 2023 and concurred with by the House of Representatives and the Senate. Third, is a successful turnover of various properties and assets of the national government within the BARM to the Bangsamoro government
And lastly, the signing in July last year of the Intergovernmental Energy Board Circular on the joint award on petroleum service contracts and coal operating contracts in BARM. These peace and development milestones are part of our collective efforts to lay the groundwork for effective governance and meaningful autonomy in BARM. I am confident that we are on the right path to building a more peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro region as we find responsive solutions to the remaining issues and concerns that still need to be addressed. I am confident that the IGRB shall continue performing and executing its mandate pursuant to the principles and provisions of the Bangsamoro Organic Law. Maximize the established mechanisms as a conduit for identifying and resolving issues, ensuring judicious use of resources, and learning about best governance practices for BARM. Sustaining and ensuring that our progress remains resilient amidst political transitions is absolutely crucial. With the forthcoming elections, I urge the Department of Budget and Management Secretary and co-chair of the IGRB to expedite the finalization of the IGRB Manual of Operations and Resolution of Identified Issues. The manual will clarify the roles, the functions that facilitate a proactive monitoring of issues and establish a system of continuity amongst those mechanisms. As we move forward, let us be reminded that our partnership is built on trust, respect, and a shared vision for our people's prosperity and their well-being. I reaffirm once again the national government's unwavering commitment to helping and assisting the Bangsamoro government in all its endeavors as we continue with this important process not only for Muslim Mindanao, not only for the southern Philippines, but for the entire republic. So together, let us continue to build a future where peace, progress, and unity prevail. May our collective efforts to bring about positive change for the BARM and our nation be realized sooner rather than later. Inshallah. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng gobyerno ang pagpapaganda sa maritime education sa bansa. Sa kanyang mensahe sa pamamagitan ni Presidential Assistant on Maritime Concerns, Secretary Andres Centino, umaasa si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong na mga inisyatiba ng gobyerno sa mga bagong Pilipinong marino. Sinabi ng Pangulo na hindi titigil ang gobyerno na pagandahin ang maritime education sector ng bansa para lalo itong makatugon sa lumalaking pangangailangan ng bansa at global maritime industry. Kabilang sa mga inisyatiba ng gobyerno ang revised standards para sa Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering programs na inilabas sa pamamagitan ng isang joint memorandum ng Maritime Industry Authority o MIA at Commission on Higher Education o CHED. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nagbubunga ng maganda ang lumalagong working relationship ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Pangulong Marcos sa Malacanang, bukas na napag-uusapan ng dalawang bansa ang iba't ibang usapin tulad ng alyansa, West Philippine Sea at mga issue sa rehiyon. I am always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses.
Samantala, tiniyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na higit pa sa alyansa ang turing ng Amerika sa Pilipinas. Ayon kay Austin, pamilya ang turing ng Estados Unidos sa Pilipinas. You know, we have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. Ang tinig ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa isinagawang courtesy call sa Malacanang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Department of Defense Secretary Lloyd Austin III na hindi magbabago ang suportang ipinagkakaloob nito sa Pilipinas anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Sinabi ni Blinken na bahagi na ng demokratikong sistema ng Estados Unidos ang pagpapalit ng pambansang liderato pero hindi anya nagbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika na matagal nang magkaalyado at magkaibigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Hindi magbabago ang suportang ipinagkakaloob sa Pilipinas anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Ito ang kapwa tiniyak ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at Department of Defense Secretary Lloyd Austin III sa joint press conference sa Camp Aguinaldo kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro kahapon. Ayon kay Secretary Blinken, bahagi na ng demokratikong sistema ng Estados Unidos ang pagpapalit ng pambansang liderato pero hindi nagbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika na matagal nang magkaalyado at magkaibigan. Sinabi naman ni Secretary Austin na malakas ang bipartisan support para sa Pilipinas sa gobyerno ng Estados Unidos at hindi niya ma-imagine na darating ang araw na hindi na magkaibigan ng dalawang bansa. Nagbayag naman ng pagtitiwala si Secretary Manalo na magtatagal pa ang 70 taong alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos dahil nakaangkla ito hindi lang sa kapwa paninindigan sa demokratikong prinsipyo kundi sa people-to-people relationship ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Chodoro na naniniwala siya na ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas ay mahalaga sa pagpapanatili ng rules-based international order sa Indo-Pacific region. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magpopondo ang Estados Unidos ng $500 milyong para sa militar at Coast Guard ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., gagamitin ang pondo para sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Pilipinas laban sa hindi makatarungang agresyon. Sinabi ni Teodoro na kabilang sa mga sasanayin ang cyber capabilities at mga katulad nito. Binigyang diin ni Teodoro na bawat piso o dolyar na ginagamit sa pagpapahusay ng kapasidad ng Pilipinas para dumepensa sa mga agresyon ay dagdag lakas laban sa anumang banta ng kahit na anong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Karagdagang $1 milyong na humanitarian assistance para sa mga sinalanta ng Bagyong Karina at Habagat ipinaabot ng Estados Unidos sa Pilipinas. Kaugnay nito, nagpaabot din ng pakikiramay sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa mga biktima ng nagdaang kalamidad dulot ng hanging habagat at pinaigting ng Bagyong Karina. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nagpaabot ang pakikiramay sina United States Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa mga biktima ng nagdaang kalamidad dulot ng hanging habagat na pinagting ng Bagyong Karina. Sa pulong balitaan matapos ang 2+2 ministerial dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa Camp Aguinaldo kahapon, inanunsyo ni Blinken na magpapabot ang Amerika ng karagdagang $1 milyong. Ito'y para sa humanitarian assistance ng Amerika sa mga nasalanta ng nagdaang kalamidad na kumitil sa buhay na may 30 at ikinasira ng maraming tahanan ngayon di nakabuhayan. Kasunod nito, ipinabot naman ni Austin ang mensahe ng pakikisa ni US President Joe Biden sa mga Pilipino sa panahong ito na naharap ang bansa sa matinding pagsubok. Let me begin by first expressing condolences to all of those killed, harmed, displaced by the recent typhoon and flooding.
I'm able to announce today an additional $1 million in assistance to help bring food, emergency shelter, logistics, and other aid to all of those who've been affected. Please know that the United States will always stand with you. Ang magkasunod na tinig na ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mahigit 5,000 flood control project sa bansa. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ipinresinta nila kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga hakbang para maibsan ang problema sa pagbaha sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Bonoan, nasa 5,521 proyekto na ang nakumpleto simula ng manungkulan ng Administrasyong Marcos. These projects are the immediate engineering interventions in the principal rivers because the Department of Public Works and Highways also implementing flood control management programs in the 18 major river basins throughout the country, including Metro Manila. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na epektibo ang mga flood control program ng gobyerno, lalo na sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi nasayang ang pondo ng gobyerno sa pagbuo ng mga flood control program. Isang patunay ito na madaling nawala ang baha nitong nakalipas na super typhoon kumpara noong bagyong Ondoy na umabot ng 2 linggo bago bumaba ang tubig. I can assure you that I think the funds that were put into the infrastructure component have helped a lot in mitigating the flooding problems also in Metro Manila and of course in all other parts of the country. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sisimula na ng Kamara ang budget briefing para sa 2025 National Expenditure Program sa susunod na linggo. Ayon kay House Majority Leader Manix Delipe, uunahin ng House Appropriations Committee ang Development Budget Coordination Committee o DBCC. Inaasahan ang pagdalo rito ng Department of Budget and Management, Finance Secretary at iba pang ahensya na may mandato sa pagbuo ng pondo. Una nang sinabi ng Kamara na hindi na maaantala ang proseso nito at handa nang busisiin ang panukalang pambansang pondo. Sinabi ni Dalipe na target ng mababang kapulungan na maaprubahan ang General Appropriations Bill sa ikatlo o ika-4 na linggo ng Setyembre. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Panukala na magpapahintulot sa paggamit ng medical cannabis inaprubahan na sa Kamara. Sa ilalim ng House Bill 10439 o Medical Cannabis Law ay gagawing legal para sa mga kwalipikadong pasyente ang paggamit ng medical cannabis. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tuluyan na inaprubahan ang mababang kapulungan ng House Bill 10439 o Medical Cannabis Law. Sa ilalim nito, gagawing legal para sa mga kwalipikadong pasyente ang paggamit ng medical cannabis. Itatatag rin nito ang Medical Cannabis Office na siyang maglalatag na regulasyon kaugnay sa pag-angkat, pagtatanim, paggawa, pagtatago, distribusyon at pagbebenta ng medical cannabis ng mga otorisadong ospital, klinika, drugstore, accredited dispensaries at iba pang health facility. Ang MCO rin na mag-a-accredit ng mga doktor na maaaring magreseta ng medical cannabis. Isang Joint Congressional Oversight Committee ang bubuuin na siyang magsasagawa ng taunang pagrepaso sa panukala. Bawal sa isang accredited na doktor na magbigay ng reseta ng medical cannabis na gagamitin ng mahigit 1 taon paggamit nito ng walang reseta at lagpas sa itinatakdang dosage.
6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong at multa na 500,000 hanggang 1 million pesos naman ang itinakdang parusa para sa mga lalabag. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA naglaan ng 350 milyong pisong pondo para sa pagbili ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ito ay matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng AVAC-ASF live vaccine mula Vietnam. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Aabot sa 350 milyong piso ang inilaang pondo ng Department of Agriculture para sa procurement ng mga bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Kasunod ito ng pag-aproba ng Food and Drug Administration sa paggamit ng AVAC-ASF live vaccine mula sa Vietnam para masawatan na ang sakit na matagal ng hamon sa swine industry sa bansa. Tinatarget ang rollout ng bakuna sa ikatlong quarter ng taon na pangunahan ng Bureau of Animal Industry. Prioridad dito ang clustered backyard farms, semi-commercial farms at commercial enterprises. Sa ngayon, isinasapin na ng BAI ang guidelines para sa rollout ng bakuna, katuwang ang mga agricultural at veterinary stakeholders. Magkakaroon din ng public consultation bago ikasa ang bakunahan. Sa pinakuling tala ng BAI as of July 26, aabot pa sa 45 munisipalidad ang may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang tulong na maaring ipaabot para sa mga mangingisdang apektado ng oil spill sa Bataan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kasama sa pinag-aaralan ng kagawaran ang posibilidad na mamahagi ng fuel subsidy sa mga apektadong mangingisda. Kinukonsidera na rin anya ang posibleng alternative livelihood na maialok sa mga mangingisda na huhugutin sa Quick Response Fund ng ahensya. Sa ngayon, inatasan na ng kalihim ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na magpadala ng technical team para matukoy ang maaring maitulong sa mga tinamaan ng oil spill. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Pangasinan Provincial Veterinary Office ipinabatid sa publiko na bukas ang kanilang klinika sa bayan ng Lingayen upang magbigay ng libreng mga serbisyo sa mga pet owner at kanilang mga alaga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Inpadunot na Provincial Veterinary Office na luyag ya Pangasinan, ya lukas tan mangiter na libreng serbisyo so veterinary clinic da at Capitol Complex Jad Balay na Lingayen. Unong sa abitan opisina, manlapod Lunes hanggang Biyernes, lukas so klinika, manlapod alas 8 ng kabosana hanggang alas 5 ng araw. Kaiba sare serbisyo, ya iter na Provincial Veterinary Office so libreng bakuna kontra rabies, pan-iter na vitamina, sare asutampusa, panpurga, tan konsultasyon. Katagaptuya, inkaraw na opisina, sare pet owner dyan luyag ya Pangasinan, ya ibaga at kaparadan manaalaga na are asutampusa, ya walayang programa da ampya mas dakal, sunay danda na libreng serbisyo. Aya at kabiyangan ni na panagsulong na Provincial Veterinary Office dyan responsableng panag-alaga na are ayop para abiglaman na buon komunidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaks Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Roel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mahigit 1,300 rice farmers sa Mountain Province nakatanggap ng tig 5,000 piso na Rice Farmers Financial Assistance mula sa Department of Agriculture, Cordillera ngayong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nasurok 1,300 rice farmers dito'y Mountain Province ng Awat. Ititig 5,000 piso nga unconditional rice farmers financial assistance wenno RFFA manipod iti Department of Agriculture Cordillera itaabulan. Sigon kani DA Car Rice Program Provincial Team Leader Emily Afangka, 964 rice farmers manipod iti 8 a munisipalidad ti Kamaudjan a nakaala. Iti RFFA idi Lunes dito'y Bontoc bayat 385 mat iti natonin ken Paracelis tinang ala iti ayudada iti napalabas alawas. Ti RFFA ana ited kat agatad iti nasurok 6.6 million pesos manipod iti 2023 Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sigon kani Afangka, manamnama nga sumarunumat a maiwaras ti 2024 RFFA iti maikatlo a quarter ti tawen. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena Power Services app ng PRO4A. Nilalayon o layon na mailapit ang serbisyo ng kapulisan sa taong bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Ilalayon ang protecting our community's well-being through effective services and responsive power services app ng Police Regional Office 4A na mailapit ang serbisyo ng kapulisan sa taong bayan ayon kay Chief PIO Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran sa episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas kahapon. Ang Power Services app ay isang internet-based platform na idinisenyo upang matugunan ang emergency requests, crime reporting, complaint filing at community engagement. Ito anya magsisilbing tulay na mag-uugnay sa law enforcement at publiko na makapagbibigay ng napapanahon at epektibong responde. Sa ilalim ng proyektong ito, target ng Pro4A na magkaroon ng ligtas na kalsada, komunidad, negosyo, turismo at sa kabuuan ay ligtas na rehiyon. Isa lamang ang Power Services Act sa tatlong policing strategies na inilunsad ng Pro4A, kabilang pa ang TV video dito, ang Blue Caps in Mobile Substation on Wheels at ang Integrated Patrol System o RONDA. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, 1,072 na ektaryang NV Estate ng Puerto Princesa, aprobado na ng TIEZA bilang Tourism Economic Zone. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Aprobado rin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang pagdeklara bilang Tourism Economic Zone TES ang sa karibo 72 ka ektaryang environmental state ang syudad ang Puerto Princesa sa Barangay Santa Lucia. Maambang nga imbarita i Mayor Lucilo Barron sa natabong ika-7 balayong tree planting and nurturing sa People's Park ang aglibas nga Sabado nga sa uring online board meeting iyang TIEZA ibarita ang natabong dya. Makunta na araman natapos ang meeting tenged sa deklarasyon ni ang State of Emergency sa Enterong Manila ay narampangan igatapos ang primerong agenda nga naapruban nga botang Tourism Economic Zone ang Santa Lucia Environmental State nga 27 ka kilometro alin sa kasiladanan ng syudad. Nauna rin nga sambat ang mayor sa isarang flag ceremony sa City Hall nga magataw mabel nga tabiyang ang akreditasyon nga diya ang TIEZA labaran daignged sa mga proyekto na ipapaabot sa syudad sa kabilugan ay pagtaas ang ekonomiya. Puwera sa environmental state sa Barangay Santa Lucia ay katuyuan da ang syudad nga kadeklarang Tourism Economic Zone ang parteng Quito kung adin ay ingpatendag ang bagong cruise port sa syudad. Agalin sa Puerto Princesa, Palawan, dyan si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 7.8 milyong piso na kalsada natapos na ng Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na ang ginhimo nga kalsada tikang sa Barangay Palanugan pakadto sa Barangay Hibatang sa siyudad San Calbayog antes ang scheduled date sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ang ginsiring nga kalsada nga nagkakantidad sa 9.8 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2024. Maabot sa 300 meters ang kahilabaon ang Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilapad sa 3.05 meters. Samtang pagklaro sa DPWH Summer 1st sa pagkayana ang ginsiring nga kahilabas ang PCCP inadton pala sa Barangay Palanugan. An ini nga bag-o nga kalsada magpapakusog sa local connectivity nga kundiin makakabulig ini nga magkamay-ada sa madali nga access at mulupyo sa mga tay-aw nga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Pagkakaroon ng search for most gender-responsive media outfit, suportado ng DILG Caraga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Welcome alang kang Department of the Interior and Local Government o DILG Caraga Regional Director Maria Luiselia Lucino ang suwesyon alang sa pagpahigayon og search for most gender-responsive media outfit sa gipahigayon nga kapihan sa bagong Pilipinas. Gibutiag niini nga usa kini sa ilahang irekomendar ngadto sa mga miyembro sa Regional Gender and Development Committee o RGADC, sa Regional Development Council o RDC atol sa ilang panagtigom. Sumala pa nga sa higayong marealisar kini una kining mapatuman sa Ribok Nasod dinhi sa Caraga Region. Siguni ini nga magsilbi kini nga pag-ila ngadto sa mga media outfit nga dunay nindot nga advokasya kabahin sa gender and development program sa komunidad. Nasa Iran nga pipila lang sa mga pasidungog karon nga ginatunol sa DILG mao ang Seal of Good Local Governance o SGLG alang ngadto sa mga local government units o LGU, Gender and Development o GAD, Child-Friendly Local Governance Audit o uban pa. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. PNP Jolo hindi nakapagtala ng krimen o anumang insidente sa unang araw ng pasukan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Wayroon nakalista uno na parkala at awa crime inday nga Jolo Municipal Police Station day nga panagdaan adlaw simpag-sud pa school si mga kabataan sinadlaw isin niya ang pitsakawan taga-Siam sinabulan yan July sampay pabihaon ni katu adlaw na simpag-au kabi school para school year 2024-2025. Inimpya mahalaya kay Police Captain Elmer Espaldon, officer in charge in Jolo Municipal Police Station. Hakapagpangasukan niya sina Radyo Pilipinas Jolo piagsakapan nila marayaw ding Jolo MPS simpag-u kabi school
pay matanto, mahatul, mahanong, ibang lapas din nga kamulahan, mga kabataan, ibang mga kamasalan, hapag suri ibang pagwin nila din nga school. Lawhay ni, nagbutang sila security ang mga karandanan, labi awlan na ng mga school zone na may kamamuhan, magkaon in problema, hal traffic kasabab si matawda in sa sakatan. Sa utapya ngayon hining cooperation sinang barayat, inasuway makad, haatulan sina traffic, iban na nawag-tawag da isabi ni mga kamaasan, insuway sila responsible mga kaukaanakan nila. Dahil RP Holo, ini Fatma Adeligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na nakompleto na ang 2 3D seismic surveys sa Palawan. Layo ng nasabing surveys na alamin ang potensyal ng 2 contract area sa rehiyon bilang lokal na mapagkukunan ng langis at gas ng bansa. Ayon sa DOE, natapos na ang Israeli firm na Ratio Petroleum Limited ang isinagawa nitong survey sa Service Contract Number 76 sa East Palawan Basin, habang nakompleto na rin ng Philippine National Oil Company o PNOC Exploration Corporation ang bukod nitong pagsisiyasat sa Service Contract Number 57 na matatagpuan naman sa Northwest Palawan Basin. Dagdag ni DOE Undersecretary Alessandro Sales, matapos ang surveys ay sasalang naman sa analysis at evaluation ang mga nakalap na datos na inaasahan namang tatagal ng kulang-kulang 1.5 taon. Sa bukod naman na pahayag, tinawag ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang aktibidad bilang signipikong milestone sa petroleum exploration efforts ng bansa. Nagbibigay din anya ito sa commitment ng Energy Department na masuportahan ang inklusibong paglago ng ekonomiya at mapaunlad ang lipunan. Marso 18 ng taong kasalukuyan nang magsimula ang survey sa 2 service contracts. Kapwa kinontrata ng Ratio at PNOC-EC ang Shearwater Geoservices Company para sa paggalugad ng mga nasabing basin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala si Manila Electric Company o Meralco Executive Vice President at Chief Operations Officer Ronnie Aperocho na mas makabubuti sa Pilipinas kung titingnan din nito ang iba pang uri ng nuclear technologies para matamo ang nuclear energy target sa taong 2032. Para kay Aperocho, hindi sasapat ang inaasahang magiging output ng micro-modular reactors o MMRs para makamit ang 1,200 megawatts na nuclear energy output sa 2032, kaya naman dapat pag-aralan din ang iba pang teknolohiya gaya ng small modular reactors o SMRs at conventional reactors. Idinagdag pa ng Meralco Executive na dapat ding isama sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ang nuclear energy technologies, salig na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na review sa batas upang masolusyonan ang mataas na singilan ng kuryente sa bansa. Samantala, nalalabuan din si Meralco Chair Manuel V. Pangilinan kung makakamit ang target year sa pag-establisa ng kauna-unahang nuclear energy sa bansa.
paliwanag nito, lumalabas kasi na mas mahirap kaysa sa inaasahan ang pagkamit sa timetable deployment ng SMR at MMR dahil sa pagkakomplika ng development nito. Kasalukuyan nang nakikipag-usap ang Meralco sa nuclear industry players gaya ng Estados Unidos, Canada at South Korea sa pag-explore ng partnership kaugnay sa nuclear energy development sa Pilipinas. Base sa 2023 to 2050 Philippine Energy Plan ng Department of Energy, target nitong maipasok ang nuclear power generation na may kapasidad na hindi bababa sa 1,200 megawatts sa 2032, dagdag na 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts naman sa 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot na sa 831.77 million pesos na halaga ng barya ang nadeposito sa pamamagitan ng coin deposit machines o CODMs hanggang nitong Hulyo 15. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang nasabing bilang ay mula sa humigit 200,000 transaksyon sa CODMs dahilan para makolekta ang nasa lampas 200 at 20 milyong pirasong barya. Sa pamamagitan ng mga nasabing machine, mas madaling mapapapalitan ng customers ang kanilang legal tender coins bilang digital money sa pamamagitan ng kanilang electronic wallet accounts o kaya naman ay bilang shopping vouchers. Ang programa ay salig sa Coin Recirculation Program ng BSP na naglalayong ibalik sa sirkulasyon ang mga idle o natambak na barya mula sa mga nag-iipon nito. Sa kasalukuyan ay nasa 25 CODMs na ang na-deploy ng BSP sa Kalakhang, Maynila at karatig lugar at inasaan pa itong palalawigin sa iba pang bahagi ng bansa mula sa nakikitang magandang demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, isa pong maasensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Erwin Peñano para sa ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Sinimulan ni Nesty Petesio ang kanyang layunin na makuha ang gintong medalya sa mataas na moral pagkatapos talunin si Jasmine Lamboria ng India sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang banggaan sa round of 32 ng Women's 57 kg division sa 2024 Paris Olympics na ginanap sa North Paris Arena. Subalit mabigat ang susunod na asignatura ng 32 anyos na Filipina boxer dahil makakalaban niya ang third seed na si Amina Zidani ng France sa round of 16 itong darating na Sabado. Kailangan na lamang ng 2 panalo ni Petesio para makapasok ng semifinals at makasiguro ng medalya sa Olympics. Samantala, hindi naman naging mapalad ang kapwa boksingero ni Petesio na si Yumir Marshall. Kinapos ang Tokyo Olympics bronze medalist na si Marshall laban kay Torabek Khabibulyaev ng Uzbekistan sa men's 80 kg division round of 16. Nanalo via unanimous decision ang 20 anyos na boksingero mula Uzbekistan kaya't maagang aalis si Marshall sa Summer Games. Si Khabibulyaev ay isang bronze medalist sa 2023 Asian Games subalit hindi niya nakatapat si Marshall sa turneyong iyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagsanib puwersa sina Bernadette Pons at import Erica Staunton para manduhan ang Creamline sa 25-20, 24-26, 25-16 at 25-19 panalo laban sa Cherry Tigo sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference na ginanap sa PhilSports Arena. Pinangunahan ni Pons ang lahat ng mga players sa nagawa nitong 25 puntos at 23 excellent receptions kasama pa ang 7 excellent digs habang nakalikom si Staunton ng 21 markers. Kahit kulang sa tao ang Cool Smashers, nakuha nila ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo pagkalipas matalo sa kanilang unang asignatura laban sa PLDT para magkaroon ng 2-1 record. Lalong naging mahirap para sa Creamline dahil nadagdagan ang players na hindi nakalaro sa koponan. Bukod sa mga star players na sina Alyssa Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos, pati si Pangs Panaga ay napunta na rin sa listahan ng mga may kapansanan. Subalit ipinakita ng Creamline na malalim ang kanilang bench dahil nagpakita ng lakas sina veteran opposite hitter Michelle Gumabaw na nag-ambag ng 17 puntos, pati na rin si Bea De Leon na nagtapos ng may 12 puntos. Samantala, inako ng Crossovers ang kanilang unang pagkatalo para bumagsak sa 2-1 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinapirma na ng NLEX Road Warriors ang kanilang 2024 PBA Rookie Draft 6th overall pick na si Jonel Policarpio para sa isang mahabang kontrata. Ang koponan na minamanduhan ni head coach Jong Wichico ay makakasama ang dating De La Salle University High Flyer sa susunod na 3 taon pagkalipas nilang pirmahan ang kontrata. Sinabi ni Policarpio na malaking pasalamat niya sa Road Warriors sa pagbibigay sa kanya ng tiwala at pagkakataon na makapaglaro para sa koponan. Kasama sa pirmahan ng kontrata sina NLEX Corporation President Luigi Bautista, Team Governor Ronald Dulatre at Team Manager Virgil Villavicencio. Sinabi din ng 6'5" UAAP 5-on-5 at 3-on-3 champion na hindi sasayangin ang pagkakataong ito at sisikapin niyang ibigay ang lahat para sa NLEX. Samantala, nagpahiwatig naman ng pagka-optimistiko si Coach Jong sa hinaharap ni Policarpio at ng koponan. Ang 22 anyos na si Policarpio at ang iba pang miyembro ng Road Warriors ay tutungo sa Baguio City para sa 6 na araw na training camp bilang paghahanda sa nalalapit na Season 49 Governor's Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika.
Puring-puri ng actress, fashion influencer na si Heart Evangelista ang katatapos lamang na GMA Gala 2024. Kung ating matatandaan, ginanap ang maningning na gabi ng mga naglalakihang bituin sa show business noong July 20, 2024 sa Manila Marriott Hotel, Pasay City. Kamusta kaya ang experience mismo ni Heart sa GMA Gala? Quote and quote, "Very wonderful, grabe naman talaga ang gala. Ang gala ng GMA ay talagang pinaghahandaan kasi syempre 'di ba GMA yan eh. Bukod sa bonggang-bonggacious na okasyon, isa rin sa ikinutuwa ng netizens ang muling pagkikita ni na Heart at ng kapwa-aktres na si Marian Rivera. Sa Instagram stories ng makeup artist na si Memay Francisco, makikita ang video ng dalawang kapuso prime stars na magkatabi habang sila ay kinukunan ng picture. Si Heart ay nakayapos sa bewang ni Marian habang si Marian naman ay nakahawak sa bewang at braso ni Heart. Sabi ni Heart sa press, quote and quote, "I'm sure pati ikaw natutuwa. Yun naman din, it just takes time. Pareho kaming nag-mature, we went through life. Usually, ganoon naman talaga yung conflict eh. You're just very alike, diba? So minsan, pati yung mga nanonood, sila din yung mga umieme. But I'm so happy we're okay." Samantala, sa 20th wedding anniversary ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas, naghayag si Claudine Barreto na may sama siya ng loob dito kay Angelo De Leon na ngayon ay gumaganap sa isa sa mga karakter sa teleseryeng Pulang Araw. Ito ay matapos banggitin ni Gladys kay Claudine sa harap ng mga bisita na gusto niyang magkaroon sila ng pelikula kasama sina Judy Ann Santos at Angelo. January 29 ngayong taon nang maganap ang insidenteng ito. Marso nang magsabi si Angelo na gusto niyang magkaayos sila ni Claudine. Naikwento ni Gladys na gulat siya sa nangyaring tensyon sa anniversary party nila ni Christopher noong Enero. Gusto raw sana niyang maayos na ang gusot sa pagitan ni na Claudine at Angelo nang magdiwang siya ng kaarawan noong Hunyo. Sabi ni Gladys, quote and quote, "Actually nung nag-birthday ako pero honest talaga, gusto kong humingi ng lambing kay Claudine na pwede ba as a birthday gift, pwedeng magbati na kayo? Yun lang ang gusto kong hilingin sana." Hindi alam ni Gladys kung nagkaroon na ng pagkakataong magkausap sina Claudine at Angelo. Sabi lang niya, "Hindi ako sure pero parang yun ang gusto kong hingin na birthday gift kay Clau." Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Claudine na hindi niya nagustuhan ang tingin niya'y pagsawsaw ni Angelo noong panahong may issue si Claudine sa mga kapatid at noong may issue rin ito kay Jolina Magdangal. Hindi na raw dapat pa nagkomento noon si Angelo sa media. Saad ni Gladys, quote and quote, "Matagal na pala yan, 2016. Ang alam ko yung kay Jolina at Claudine." Pero hindi raw niya alam yung sinasabi ni Claudine, sisabi nga ni Claudine na nagkomento si Angelo noong may issue si Claudine sa mga kapatid nito. Sabi nga niya, hindi daw niya yan alam. Tingin naman ni Gladys, open si Angelo na magkaayos sila ni Claudine. Hindi lang daw sigurado si Gladys kung bukas din itong si Claudine. Ang tanging masisiguro raw ni Gladys ay okay silang dalawa ni Claudine. At sa pagtatapos ng ating segmento, isang malungkot na balita, ating mga kachismis, dahil labis na nagdadalamhati ngayon si Elvis Gutierrez sa pagpanaw ng kanyang asawa na si Alexa Chico Gutierrez. Kung ating pong matatandaan ay sumakabilang buhay si Alexa matapos ang pakikipaglaban sa sakit na leukemia noong Sabado, Hulyo 27 at siya po ay 38 years old. January 2024 nang ma-diagnose si Alexa na may acute lymphoblastic leukemia, isang uri ng cancer kung saan ang bone marrow ay gumagawa ng napakaraming lymphocytes na isang uri pala ng white blood cell. Bagamat noong July 27 pa pumanaw itong si Alexa, nitong linggo July 28 lang ito na isa publiko nang mag-post sa Instagram ang nakatatandang kapatid ni Elvis na si Rufa Gutierrez. Sabi nga ni Rufa,
publish. As it is, quote unquote, I am still trying to process and accept that you are no longer with us. It's so hard. Words cannot express how heartbroken and shocked I am. I love you so much, my beautiful, irreplaceable Alexa. You will forever be in my thoughts and in my heart until we cross paths again. Ayan. At sabi pa ni Rufa, no, I'll write more when able. Sinundan naman ito ni Elvis ng pagpo-post ng larawan nila ni Alexa habang siya ay nakahalik sa pisngi ng asawa. Walang caption na inilagay ang anak ni na Eddie Gutierrez at Annabel Rama maliban sa isang white heart emoji. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.